Nabibili po kasi tayo ng salapi at tumatanggap din tayo ng campaign funds galing sa mga tumatakbong kandidato tuwing malapit ng eleksyon. Ang balita ko ay 6K pataas. So ang gagawin din ng mga yan mga kababayan ay babawi din sila, which is kung magkano ang gastos sila, babawiin din nila sa pundo ng bayan ang kanilang ginastos noong halalan. Kaya piliin natin mga kababayan ang mga kandidatong karapat-dapat. Sila ba ay may malasakit sa bayan? Sila ba ay hindi kurap? Kagaya lang tong si Bernadette Barbers ng Surigao. So basahin natin mga kababayan ang kanyang sinabi. Dahil ito ay nakikita at nararamdaman natin kung anong klaseng mga politician itong mga ito. Itong mga Surigao, huwag nyo nang hanapin sa amin ang flood control budget. Nakapaldo naman kayo ng tig 6,000 noong eleksyon. Kapal niyo. Wala akong pakialam sa inyo. Magtiis kayo dyan sa baha. So anong klaseng politician na ito ng Surigao na si Bernadette Barbers? So nakikita natin mga kababayan kung anong klaseng tao sila, kung anong klaseng politician sila. Dahil ito ay nabibili rin kasi ang mga butante ng pera. Paldo pala sila. Tig 6,000 pala bawat isa. So ibig sabihin yung pondo sa budget ng fraud control ay napunta sa campaign fund, napunta sa mga butante. So ganun talaga ang kalakaran mga kababayan sa atin. Basahin natin itong kay Jihana Mi Kailan Paklipan. Kaya pala kapit tuko sa amo nila dahil ayaw umalis sa pwesto. Ito naman kay John Pierre Ligaco. Yun lang. Ginamit pala sa eleksyon, di ba? Sa bahay lang dapat yun. Bakit napunta lang sa eleksyon? Pundo ba ng pagkakandidato ang flood control project? Hindi po kaibigan dahil po ay sa atin ay nakasanayan din ng tumanggap ng mga botante ng pera galing sa gobyerno, galing sa tumatakbo ng kandidato, which is hindi naman nila pera yon. Pera ng kaban ng Pilipinas yung mga kababayan. Yun naman kay Eljon Gonzales. At dahil sa flood control budget, na ipagawa mo yata yung mukha mo, Mrs. Barbers. Nakakatawa. Halatang ritoke. Grabe kapal niyo din talaga. Akalain mo nakapagsalita ka pa ng ganyan? Yun talagang katotohanan mga kababayan. Ang kakapal din naman talaga ang mga kandidato na ito, mga politician na ito, tumatanggap ng pera galing sa gobyerno, sahod nila ay galing sa tax natin. Ito naman kay John Sumido, plunder cases is waiving after 2020. Ha ha ha. Yun ang mga kaibigan na masakit sa atin. Kung sino pa yung niluklok natin na kandidato, sila pa talaga yung walang malasakit sa taong bayan, sa mga mahirap. Binubulsa lang yung pera, yung kaban ng Pilipinas. Yun naman kay Ethan to give. Brohilda din pala ito. Di naman ganyan ang dapat ng tamang sagot kung nasa katinuan ka nga. Wala talaga kasi katinuan. Halos lahat naman talaga mukhang pera ang mga kandidato na ito, mga politician na ito. Ito naman kay Rogelio Cal. Dapat disqualify yan sa kanyang bibig ng galing na totoong may vote buying noong nakaraang halalan. Vote buying is a violation of the election code. Dahil yun po ang ginagawa naman talaga sa Pilipinas. Vote buying. Namimigay sila ng campaign funds para lang manalo sa kanilang pwesto. Ha ha ha. Nabuang nakalamidad na mismo ang naglantad sa kanilang pagbubulsa ng pera para sa flood control, namigay pa ng 6K. Noong eleksyon, nag-vote buying pa siguro. To, sinasabi ni Ato Alcader. Marami po talagang kaibigan. Lantaran po ang vote buying sa Pilipinas tuwing araw ng eleksyon. Ito naman kay Puli Opina. Ganyan ang mga katwiran ngayon ng ibang politiko. Dahil kung tapos na ang kanilang pangailangan, huwag nyo nang ibalik pa yan. Ganyan, klaseng politiko ang mga yan. Mahirap talaga mga babayan dahil yun po talaga ang kalakaran sa atin tuwing eleksyon. Campaign fund is real. Basahin naman natin kay Leo Tanilla. Inaamin niya na malaki ang kita nila dyan sa FC. Flood control. Biro niyo, 6K pala, binibigay niya. Ang laki ng 6K mga kababayan tuwing halalan. Malaki ang bigayan.
Kaya paldo rin talaga ang mga butante, dapat tanggapin din nila dahil pera nila yan eh, galing sa kanila yan eh. So, aywan ko, hindi ko maintindihan talaga ang gulo-gulo ng Pilipinas tuwing halalan. Nagpapagulo lang naman talaga ang mga politician na ito sa ating mga kurap na ito. Hindi naman magulo ang Pilipinas kung hindi dahil sa mga politician na ito na makamukhang pera, mga kawatan, mga kurap. Yun po ang katotohanan ng mga kababayan, mga kurap ang nagpapagulo sa ating bansa. Tahimik po ang taong bayan, so huwag nyo na lang insist lagi, isali ang taong bayan na kasama sa gawain yung mga kakurapan nyo. Hindi po kasama ang taong bayan yan. Kayo po ang nagsisimula, kayo po ang gumagawa, hindi po ang taong bayan. Hindi po ang mga matitinong Pilipino na gumagawa ng korupsyon, kundi kayo po ang nasa sa politika, mga politician. Tigilan nyo na po yan, maawa naman po kayo sa taong bayan. Yan po ang katotohanan sa atin. Korupsyon po ang nagpapalugbok sa atin. Itong mga politician na ito, sila po ang dahilan bakit po lugmok ang ekonomiya ng taong bayan. Dahil sila po talaga ang dahilan. Korupsyon po ang nagpapalugbok sa atin. Itong mga politician na ito, sila po ang dahilan bakit po lugmok ang ekonomiya ng taong bayan. Dahil sila po talaga ang dahilan.